Gabi na nang maglakad sina Elian at Marah pauwi mula sa isang handaan sa baryo. Kabilugan ng buwan pero tila may bigat ang hangin, parang may nagmamatsyag. Shortcut tayo sa may kalumpang, sabi ni Elian, hawak kamay si Marah. Sigurado ka? Madilim doon, sagot ng dalaga, hindi maipaliwanag ang kaba. Tahimik ang daan. Tanging tunog ng mga kuliglig at mahihinang yabag nila ang maririnig. Pagdating nila sa ilalim ng lumang puno ng kalumpang, biglang humangin ng malamig, mas malamig kaysa sa dapat. Parang may sumusunod, bulong ni Marah. Tumigil si Elian. Wala. Ako ang bahala. Pero habang sinasabi niya yon, napansin niyang gumagalaw ang mga anino sa lupa, hindi tugma sa galaw nila. Napaatras si Marah. Elian, may nakatayo sa likod mo. Dahan-dahan siyang lumingon. Wala. Pero pagharap niya kay Marah, nanigas siya. Teka, bakit ka umiiyak? Tanong ni Elian. Kasi hindi ko alam kung ikaw pa yan, sagot ni Marah habang umaatras, takot na takot. Kanina pa dalawa ang yabag mo. Bago pa makapagsalita si Elian, may malamig na kamay na humawak sa balikat niya mula sa likod. Huwag kang tatalon, Marah, sabi ng tinig na eksaktong kagaya ni Elian. Nanlaki ang mata ni Marah. Elian, nasa likod mo rin. Nang lumingon si Elian, nakita niya ang kanyang sariling mukha, maputla, walang mata, nakangisi ng malawak. Ibinabalik ko lang ang kinuha mo, bulong ng anino. Saka lamang naalala ni Elian, isang buwan na ang nakalipas, nag-alay siya ng bulaklak at piraso ng buhok niya sa punong ito, isang pamahiin para tiyaking magiging kanya si Marah habang buhay. Hindi niya inakalang totoo ang sabi-sabing may espiritong nagbabantay sa puno. Nagpatuloy ang nilalang, kapag may ibinigay ka sa akin, may kapalit. Biglang nanigas si Elian. Nararamdaman niyang hinihila ang hininga niya mula sa loob, parang may humihigop sa kaluluwa niya. Marah, takbo, hirap niyang sambit. Pero bago pa siya makatakbo, hawak na ng anino si Elian, hinahatak papasok sa mismong anino ng puno. Narinig ni Marah ang paghahabol hininga ng kasintahan, hanggang sa isang malakas na sigaw ang umalingaw-ngaw, tapos ay katahimikan. Naiwan si Marah, nanginginig, umiiyak, hindi makagalaw. Isang bulong ang dumampi sa tenga niya. Huwag kang mag-alala, babantayan ko rin siya. Habang buhay. Paglingon niya, wala na ang puno. Wala na rin si Elian. Tanging malamig na hangin at bakas ng dalawang magkapares na paa ang naiwan. Pero iisang direksyon lang ang patungo doon. Papailalim.